sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa Kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." At sinabi niya sa lahat, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po, mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 30 ng aklat ng Deuteronomio, may isang parang mapanghamon na tanong ang Diyos para sa atin, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Tinatanong at hinahamon tayo ng Panginoon. Sabi niya, "Binibigay ko sa inyo ngayon bilang mapagpipilian, buhay o kamatayan." Buhay o kamatayan. At ang paanyaya ng Panginoon, sabi niya, piliin nyo ang buhay. Choose life. Mga kapatid, ano bang mas maganda? Buhay o patay? O may mas magandang tanong, anong mas maganda? Buhay
o buhay na buhay? Yung taong buhay, pero hindi buhay na buhay, anong tawag doon? Papatay-patay. Papatay-patay. At ayaw ng Diyos na tayo'y papatay-patay. Kasi ang paanyaya ng Diyos sa atin, hindi lang buhay, kundi buhay na buhay. Kasaganahan ng buhay. At sino ang taong buhay na buhay? Sino ang taong talagang lubos na dinadaluyan ng buhay? Sino? Yung nag-aalay ng buhay. Kapag ang tao nag-aalay ng buhay, yan ang buhay na buhay. Kaya nga sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, kapag ang tao'y pinagdadamot ang kanyang buhay, ang lakas ng kapit sa kanyang buhay, ay lalo siyang mawawalan ng buhay. Pero kapag ang tao ay handang ihandog, ialay, ihain ang kanyang buhay, alang-alang kay Jesus, alang-alang sa ebanghelyo, alang-alang sa paghahari ng Diyos, yan talaga ang buhay na buhay. Alam niyo po, natutunan ko yan sa mga kapatid nating Pipi at Bingi. No? Meron silang sign language. Alam niyo po ba ang sign language ng life, buhay, sa American Sign Language? Kayo mga nanonood sa akin ngayon, tuturo ako kayo at samahan niyo ako. Sabi ng mga kapatid nating Pipi at Bingi, ganito daw ang life. Gawa kayo ng 2 L, yan, sa mga bahay ninyo o sa mga kayo nanonood. 2 L, itaas po ninyo, taas. Tapos, ibaba sa sarili. At pagkatapos, papaharap naman. Muli po, ang L, galing sa taas, yan. Ibaba sa sarili, pagkatapos, papaharap. Ano ibig sabihin yan? Ang buhay, galing sa taas. Galing sa Diyos. Handog sa atin. Hindi tayo ang lumikha ng buhay. Tinatanggap lang natin ang buhay. Tapos, pinagkaloob niya sa atin. Pero hindi natatapos doon. Kailangan ialay ang buhay. Ihain ang buhay para sa Diyos at para sa kapwa. Yung tao nagpuro ganito lang, ganito, madamot, walang pagbibigay, papatay-patay. At ganun din yung tao na puro ganun lang, nauubusan, hindi humuhugot mula sa Panginoon. Upang maging buhay na buhay, kailangan tumatanggap ng buhay mula sa Diyos, inaakong sarili, ngunit inaalay patungo sa kapwa. Yun ang buhay na buhay. Alam niyo po, nung nag-aaral pa ako sa seminaryo, nung minsan ay dumalaw ako sa ospital. At may isang pasyente roon na hindi ko makalimutan. Kasi ang sakit niya ay napakasakit na uri ng cancer. Talagang kumakain na ng kanyang mga laman at buto. At nung nakita ko sa chart, ang kanyang sakit, ang inaasahan ko pagpasok ng kwarto ay talagang malubhang itsura, nanlulumo, lugmok ang muka, simangot na simangot, namimilipit sa sakit. Pero nagulat ako kasi pagpasok ko, ang tumambad sa akin ay isang babaeng masaya at nakangiti. Tinanong ko siya, nung sabi ko, alam ko anong sakit mo. At alam ko gaano kasakit ang sakit mo. Pero nagugulat ako sa iyo.
Kasi nakangiti ka ngayon. Biniro niya pa ako, sabi niya, dinadalawin niyo po kasi ako eh. Sabi ko sa kanya, hindi, saan mo kinukuha ang ganyang saya? Sabi niya, Father, sa totoo lang, masakit talaga. Hindi ko naman po tinatanggi. Pero araw-araw, nakikinig po ako ng Radyo Veritas. At sa Radyo Veritas, naririnig ko po yung mga padasal ng mga tao. Humihingi ng dasal, gumaling sa sakit, umayos ang asawa, umuwi ang anak, pumasa sa exam, makapag-abroad, magtagumpay sa negosyo, kung ano-ano pong mga padasal. Ginagawa ko po, Father, sa bawat intensyon na naririnig ko, pinag-aalay ko po ng sakit ko. Yung pasyente na yon, pinapatay ng sakit, pero buhay na buhay pa. Buhay na buhay pa. Alam niyo po, pumanaw na siya. Pero buhay na buhay po siya. Piliin natin ang buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang bukal ng buhay. Bigyan niyo po kami ng mga pusong mag-aalay ng buhay, pipili ng buhay. Amen.